sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa na namang kapapasok na balita galing sa BonSQ PH. Ayon sa nasabing source, habang papalapit ang Balikatan 2025 exercise, inihayag ng Hukbong Dagat ng Pilipinas na ang mga pagsasanay ngayong taon ay magtatampok ng live fire exercises. Kung saan gagamitin ang ilan sa kanilang mga arsenal ng missile. Kabilang dito ang SSM 700K Seastar surface-to-surface missile, Spike NLOS non-line of sight surface-to-surface missile, at ang Mistral 3 short-range surface-to-air missile system. Noong nakaraang taon, matagumpay na isinagawa ng Hukbong Dagat ang live fire drills sa Balikatan's Maritime Strike Exercises. Ginamit dito ang Seastar missile na inilaunch mula sa BRP Jose Rizal. At ang Spike NLOS na inilaunch mula sa isang Acero-class fast attack missile boat, ang BRP Hermenegildo Yurong, PG-906, kung saan parehong tumama ng eksakto sa target na dating BRP Lake Caliraya. Kung magiging maayos ang lahat, ang Balikatan ngayong taon ay magsisilbing unang live fire demonstration ng Simbad RC system na may kasamang Mistral missiles. Isang katulad na demonstrasyon ang dapat sanang isinagawa noong Mayo ng taong 2023. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa mga issue sa aerial drone targets. Bagamat ang mga live fire drills ay patunay ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, isang mahalagang tanong ang lumitaw. Mayroon ba tayong sapat na supply ng missile upang magamit ito taon-taon sa pagsasanay at sa aktwal na depensa ng bansa? Anya ayon sa ating source na BonSQ PH, ang issue na ito matapos lumabas ang pinakabagong ulat mula sa Naval News tungkol sa BRP Jose Rizal. Lumalabas anya ayon sa ulat, ang missile canister na ginamit noong Maritime Strike Exercise noong nakaraang taon ay tila hindi pa napapalitan. Ibig sabihin, maaaring hindi pa na ibabalik ang mga nagamit na missiles na siyang dapat bigyang pansin ng mga namumuno sa modernisasyon ng Hukbong Dagat. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa seguridad ng bansa, patuloy pa rin sa pagpapatrolya ang mga frigate ng Philippine Navy, kahit hindi pa kumpleto ang kanilang mga sistemang pandepensa. Ilan sa mga mahahalagang kakulangan ay ang una, Close-in Weapon Systems, CIWS. Mahalaga ito para sa proteksyon laban sa malalapitang banta tulad ng mga papalapit na missile. At sasakyang pandagat. Ikalawa ang Vertical Launch Systems, VLS.
Ginagamit ito upang maglunsad ng iba't ibang uri ng missiles sa iba't ibang direksyon. At panghuli, towed array sonar, napakahalaga sa pagsubaybay sa mga submarino at iba pang banta sa ilalim ng dagat. Dagdag pa ng ating source. Anya bukod sa mga nasabing mga kakulangan, may pangamba rin kung sapat ba ang supply ng mahahalagang bala, partikular na ang mga cruise missile tulad ng Sea Star. Kung may kakulangan sa mga ganitong sandata, maaaring mahirapan ang hukbong dagat na ipatupad ang kanilang mga misyon ng epektibo. Sa mga darating na buwan, 2 barkong Malvar class ang isasama sa Philippine Navy. Sa ideal na sitwasyon, dapat ay may nakalaan na agad silang mga anti-ship missile bago pa man sila formal na gamitin. Ang huling bagay na nais nating mangyari ay ang pagkaantala ng gobyerno sa pagbili ng mga sandata na maaaring magresulta sa pagiging kulang sa armas ng mga barkong ito sa loob ng mahabang panahon. Ang pagbili ng mga missiles ay dapat nagsimula na noong 2023 hanggang 2024 sa panahon ng konstruksyon ng mga barko. Matagal ang proseso ng paggawa at pagkuha ng mga sistemang sandata, kaya kung magkaroon man ng tunay na labanan, ang kakulangan ng mga missiles ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kahandaan sa operasyon ng mga barkong ito. Walang masama kung patuloy na gagamitin ng Philippine Navy ang kanilang mga bala taon-taon para sa mga demonstrasyon, ngunit kailangang tiyakin na may sapat na inventaryo ng mga kapalit na missiles. Ang pagpapakita ng ating advanced na sandata ay isang mahalagang bahagi ng pagpapakita ng lakas ng ating depensa. Ngunit dapat nating siguraduhin na mayroon tayong sapat na supply upang mapanatili ang ating kakayahang pandepensa sa mahabang panahon. Sa huli, ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga makabagong barko at armas. Mahalaga rin ang maayos na pamamahala sa inventaryo ng mga sandata upang masigurong handa tayo sa anumang banta sa ating pambansang seguridad.